Habang nakatingala sa langit, inakala niyang ito na ang katapusan. Pero biglang tiningnan ng lalaki ang kanyang relo at napamura. Huli na siya. Kumuha siya ng isang aparato at sinabing dapat mas maaga siyang dumating. Lumapit siya kay Cheonbo at kinuha ang isang hiringgilya. Halos hindi na makagalaw si Cheonbo pero nakita niya ang bawat kilos ng lalaki. Tinurok nito ang gamot sa kanyang dibdib. Nahilo siya pero ngumiti ang lalaki at sinabing tapos na. Yumuko siya kay Cheonwo at binulungan siya ng good luck. Sinabi rin niya na may gusto rin siyang makuha mula kay Cheonwo. Tumayo siya, itinago ang mga kamay sa bulsa at sinabing ang iniwan niyang makina ay isang bagong imbensyon. Madali lang gamitin. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Naguguluhan si Cheonwo. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ng lalaki. Biglang may narinig siyang boses sa kanyang ulo. Inanunsyo nito ang isang numero at sinabing matagal nang gumagana ang makina. Nagulat si Cheonwo. Parang may kakaibang nangyayari sa loob ng kanyang isip. Sinabi ng boses na ito ay isang ikapitong henerasyon na nanomachine na nakakabit sa kanyang utak.